Paano kung inutusan kang gumawa ng isang bagay na hindi lang basta mahirap, kundi isang tunay na kasamaan? Ating pag-usapan yan kasi may isang sinaunang kwento ng katapangan na, wow, may malakas na sagot dyan. Seryoso, isipin mo to, ha? Sabihin nating yung boss mo o mas malala, yung gobyerno, inutusan kang gawin ng isang bagay na alam mong mali. Yung tipong makakasakit ka ng ibang tao. Anong gagawin mo? Susunod ka na lang ba para safe ka? O maninindigan ka kahit na isugal mo pa lahat? Actually, hindi naman bago yung dilema na yan, di ba? Ito yung classic na laban ng trabaho versus konsensya. Yung pakiramdam na naiipit ka sa gitna. Kailangan mong gawin yung trabaho mo, pero iba yung sinisigaw ng konsensya mo. Alam mo yung feeling na yun, no? Na parang, hala, pag nagsalita ako, baka mawalan ako ng trabaho. O baka masira yung pangalan ko. Grabe yung takot, totoo yan. Ang bigat. Pero at the same time, may bumubulong sa'yo na gawin mo kung ano yung tama. So ayun, feeling mo, naipit ka talaga. You know, yang ganyang pakikibaka, sobrang lalim ng ugat niyan sa kasaysayan. Halika, lipad tayo pabalik sa nakaraan. Titingnan natin ang isang kwento mula sa aklat ng Exodo tungkol sa dalawang napakatapang na babae na hinarap yung ganitong pagsubok. Okay, so ito yung setting, sinaunang Egypto. May bagong paraon, bagong hari. At ang problema niya, yung mga Israelita sobrang bilis dumami. Siyempre, natakot siya. Baka raw maging banta sila sa kapangyarihan niya. So anong una niyang ginawa? Ginawa niya silang mga alipin sa pilitang paggawa. Pero hindi umubra. Dumami pa rin sila. Kaya yung takot niya naging kalupitan. At dito na pumasok yung, grabe, nakakakilabot na utos niya. Tinawag niya yung mga komadrona, yung mga midwife ng mga Ebreo. Ang pangalan nila, Shifra at Pua. Ang utos, sobrang simple pero sobrang sama. Hindi lang ito basta pang-aapi ha. Utos ito na puksain ng isang buong henerasyon ng mga sanggol na lalaki. So ilagay natin yung sarili natin sa pwesto nila, no? Isipin mo yung bigat ng desisyon. Option A, sundin ang paraon. Sigurado, ligtas ka, buhay ka. Pero kamay mo mismo ang gagamitin sa kasamaan. Option B, sundin ang Diyos. Maililigtas mo yung mga inosenteng sanggol pero yung buhay mo naman ang nakataya. Grabe. Pero sa kabila ng nakakatakot na utos na to, may dalawang babae na nanindigan, sina Shifra at Pua. Tandaan natin mga komadrona lang sila, mga ordinaryong tao, pero inilagay sila sa isang napaka-extraordinaryong sitwasyon. Ang pinili nilang pakinggan, hindi yung pinakamakapangyarihang hari sa mundo nung panahong yun. Hindi. Pinili nilang sundin ang isang mas mataas na otoridad kasi para sa kanila, mas mabigat yung pananampalataya nila kaysa sa takot nila sa paraon. Okay, linawin lang natin to kasi importante to. Pag sinabing takot sa Diyos, hindi yan yung parang takot ka kasi paparusahan ka, hindi tero. Ang ibig sabihin yan ay malalim na paggalang, reverence. Yung pagkilala mo na yung batas at katarungan niya ay mas mataas kesa sa utos ng kahit sinong hari o presidente dito sa lupa. At yun, yung paggalang na yun ang pinaghugutan nila ng pambihirang lakas ng loob. At hindi lang sila basta sumuway matalino rin sila. Kasi syempre, tinawag sila ng paraon, "Hoy, bakit buhay pa rin yung mga lalaki?" Pero imbes na mataranta, kalmado lang sila. Gumamit sila ng diskarte, ng talino. Sabi nila, "Naku boss, yung mga babaeng Hebro kasi ang lalakas, ang bibilis mga anak. Pagdating namin, nakalabas na yung sanggol." Ang galing, di ba? Isang matalinong sagot na nagligtas hindi lang sa sarili nila, kundi sa napakaraming sanggol. So dito na tayo sa pinaka-mind-blowing na part ng kwento. Kasi yung ginawa nila na parang tahimik lang na pagsuway, di ba? Nagkaroon pala ng ripple effect. Isang epekto na sigurado akong hinding-hindi nila na-imagine. So isipin mo yung chain of events. Dahil sa kanila, sandamakmak na sanggol na lalaki ang nabuhay. At isa sa mga sanggol na yon, ang pangalan niya ay Moises. Oo, yung mismong Moises na lalaki para harapin ang susunod na paraon at palalayain ang buong bayan ng Israel. Wow! Just wow! At ito yung pinaka-powerful na part para sa akin. Hindi alam ni na Shipra at Pua na ililigtas pala nila yung future leader ng Israel. Wala silang ideya sa buong plano ng Diyos. Ang alam lang nila kung ano yung tama sa sandaling yun. At yun ang ginawa nila. Period.
So ngayon, ibalik natin sa atin. Kasi yung kwento nila, kahit libu-libong taon nang nakakalipas, sobrang relevant pa rin ng mga aral hanggang ngayon. Anong matututunan natin dito? Well, una, yung tunay na tapang, hindi yan yung wala kang takot. Ito yung pagpili kung sino ang tama mong katakutan. Pangalawa, pinapakita nito na hindi mo kailangan ng posisyon o ng pangalan para makagawa ng pagbabago, kahit sino ka pa. At pangatlo, yung isang maliit na desisyon mo ngayon na manindigan sa tama, baka yan na yung simula ng isang bagay na sobrang laki na hindi mo pa nakikita. Basically, pinapaalala nito sa atin yung pinaka-core message. Mayroong mas mataas na batas. Isang moral law na dapat nating sundin lalo na kung yung utos ng tao ay labag na dito. Kaya heto yung tanong na iiwan ko sa'yo. Sa buhay mo ngayon, sa trabaho, sa pamilya, sa community mo, ano kayang maliit na desisyon ng katapangan ang hinihintay mong gawin? Kasi malay mo, yung desisyon na yan na parang ang liit-liit lang ngayon ay may epektong higit pa sa iyong inaasahan.